Maligayang pagdating sa kwento't pahinga. Dito, ang bawat kwento ay hango sa layunin na bigyan ka ng kapahingahan, kapanatagan, at kaunting aliw bago ka matulog. Samahan mo ako sa mga kwentong puno ng aral, ganda, at imahinasyon na magdadala sa iyo sa payapang pag-idlip. Tara, makinig at magpahinga. Sa isang maliit na baryo sa gilid ng bundok, nakatira si Amira, isang batang may kakaibang hilig sa mga bulaklak. Bata pa lamang siya, mahilig na siyang gumising ng maaga upang makalabas bago pa sumikat ang araw. Dala niya palagi ang isang maliit na basket na yari sa yantok. Sa loob nito, inilalagay niya ang mga bulaklak na kanyang napupulot sa daan, mga gumamela, santan, at kung minsan ay mga ligaw na rosas na tumutubo malapit sa ilog. Hindi tulad ng ibang bata na mahilig sa mga larong habulan, tumbang preso, o palo sebo, si Amira ay mas pinipili ang katahimikan. Mas gusto niyang umupo sa lilim ng puno ng mangga habang pinagmamasdan ang paglipad ng mga paro-paro. Madalas niyang kausapin ang mga bulaklak na para bang may buhay ang mga ito. "Kumusta kayo? Hindi ba kayo nauuhaw?" bulong niya habang pinapahiran ng tubig ang mga dahon gamit ang kanyang palad. Sa baryo, siya ay kilala bilang batang mabango. Hindi dahil gumagamit siya ng pabango, kundi dahil saan man siya magpunta, tila ba may dalang halimuyak ng sariwang bulaklak. Kapag siya'y dumadaan sa pamilihan, napapatingin ang mga tao at napapangiti. Wari naaalala nila ang kanilang kabataan at mga panahong walang iniintindi, kundi ang kagandahan ng paligid. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, may kakaiba kay Amira. Tuwing hinahawakan niya ang isang halaman, lalo itong lumalago at nagiging mas luntian. Kapag may nalalantang bulaklak at napadaan siya, muling namumukadkad ito na para bang binuhay ng kanyang mga daliri. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi galing sa pamilihan, nadaanan niya ang isang lumang bakuran na tila matagal nang hindi inaasikaso. Ang damo ay lumampas na sa tuhod, at ang bakod na kawayan ay sira-sira na. Ngunit sa kabila ng tila pagkalanta ng paligid, may kakaibang anyo ng katahimikan doon. Napahinto siya at pinagmasdan ito ng matagal. Parang may bumubulong sa kanyang puso. "Pumasok ka." Kinabukasan, dala ang kanyang basket, muling dumaan si Amira sa lumang bakuran. Sa pagkakataong ito, may nakita siyang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng punong akasya sa loob. Payat ito, may hawak na kahoy na tungkod, at tila malalim ang iniisip. "Magandang araw po," magalang na bati ni Amira. Nag-angat ng mukha ang matanda at ngumiti. "Magandang araw din, iha. Ako si Lolo Sencio. Ikaw ang unang batang nakita kong napadpad dito matapos ang napakahabang panahon." Lumapit si Amira at nagtanong, "Lolo, anong lugar po ito? Bakit parang iniwan na?" Huminga ng malalim si Lolo Sencio. "Iha, ito ang dating hardin ng baryo. Noon, dito nagtitipon ang mga tao upang magpahinga, magdasal, at magdiwang ng mga pesta. Ngunit nang tumanda ako at mawala ng mga kasama, unti-unti na itong nakalimutan. Wala nang nag-aalaga." Naawa si Amara habang tinitingnan ang mga natutuyong halaman at damo. Dama niya ang lungkot ng lugar. Lumapit siya sa isang halos patay ng halaman at hinaplos ito. Sa kanyang pagkagulat, biglang bumalik ang lunti at unti-unting nagkaroon ng bagong usbong. Nanlaki ang mata ni Lolo Sencio. "Amira, may taglay kang kakaiba."
Ikaw ang hinihintay ng harding ito. Nagulat si Amira. Ako po. Tumango ang matanda. Ang bawat hardin ay may kaluluwa at tanging yaong may dalisay na puso ang kayang magbigay muli ng buhay dito. Mula noon, bumabalik si Amira araw-araw. Nagdadala siya ng tabo at tubig mula sa poso, nag-aalis ng damo, at tinutulungan si Lolo Sencio. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nabubuhay ang hardin. Ang mga bulaklak ay muling naglalabasan, at ang mga ibon ay nagsibalikan upang umawit sa mga sanga ng puno. Isang dapit hapon, habang magkasamang nagliligpit si Amira at Lolo Sencio, kinausap siya ng matanda ng seryoso. Amira, hindi bastang ordinaryong hardin ang pinapangalagaan natin. Ito ay isang lihim na hardin. Dito naninirahan ang mga espiritu ng kalikasan at dito nagmumula ang balanse ng ating baryo. Kung mamamatay ang hardin, mawawala rin ang sigla ng buong pamayanan. Napatigil si Amira. Kaya pala parang may kakaiba akong nararamdaman dito, Lolo. Tumango si Lolo Sencio. Tama ka. At alam mo ba kung bakit muling sumigla ang mga halaman noong dumating ka? Dahil ikaw ang napiling bagong tagapag-alaga ng harding ito. Nanlamig ang kamay ni Amira. Ako po? Pero bata pa lang ako. Paano ko magagampanan ang ganoong tungkulin? Ngumiti si Lolo Sencio at marahang hinaplos ang kanyang ulo. Hindi mahalaga kung gaano ka pa kabata. Ang puso mong malinis at mapagmahal sa kalikasan, iyon ang kailangan ng harding ito. Mula sa bulsa ng kanyang lumang baro, inilabas ni Lolo Sencio ang isang maliit na sisidlan na yari sa kahoy. Binuksan niya ito at ipinakita ang isang butil ng binhi na kumikislap sa liwanag ng dapit hapon. Ito ang binhi ng kaluluwa ng hardin. Kapag dumating ang araw na manghina ka, itanim mo ito. Magsisilbi itong gabay at lakas para sa'yo. Damang-dama ni Amira ang bigat ng responsibilidad. Ngunit kasabay nito ay naramdaman din niya ang kakaibang kagalakan na para bang natagpuan na niya ang kanyang tunay na tahanan. Kinagabihan, matapos ang mahabang araw ng pag-aalis ng damo at pagdidilig, maagang nahiga si Amira. Habang isinasara niya ang bintana, pumasok ang malamig na simoy na may dalang halimoyak ng sampagita. Parang yakap ng isang inang matagal nang naghihintay. Pumikit si Amira at unti-unting binalot ng antok ang kanyang mga pilik mata. Sa panaginip, naglalakad siya sa loob ng hardin na wala ni anino ng pagkalanta. Ang mga dahon ay kumikislap na parang pinahira ng pulot at buwan. Sa gitna ng hardin, may isang malinaw na lawa na tila salamin. Nagmumuni ang langit sa ibabaw nito. Doon, may lumitaw na isang figura. Isang diwata na nakadamit ng puti. May mahabang buhok na tulad ng agos ng ilog. At may korona ng sampagita. Pamilyar ang kanyang ngiti. Hindi nakakatakot, kundi nakakapagpakalma. Amira, wika ng diwata, at ang boses nito ay parang unang ulan ng tag-araw, banayad at mahalimuyak. Matagal na kitang nakikita. Sa bawat kamay mong dumarampi sa mga dahon, naririnig ko ang pag-awit ng mga ugat. May kabutihan sa puso mo. Nag-aatubili si Amira, ngunit sinubukang magsalita. Diwata, kaya ko po ba talaga? Sabi ni Lolo Sencio, ako raw ang napili. Kaya mo, tugon ng diwata, at dahan-dahang kinuha ang isang sinag ng buwan. Hinabi ito sa hugis ng lubid,
at itinali sa pulso ni Amira. Ito ang talinghaga ng buwan. Kapag nalito ka, hawakan mo ito. Ipapaalala nito sa iyo na ang liwanag ay laging naroroon, maski sa pinakamadilim na gabi. Umihip ang malamlam na hangin. Nagsayaw ang mga talulot sa paligid nila. Ngunit huwag mong kalimutan, bata, dagdag ng diwata. Ang hardin ay di lamang lupa at halaman. Ito rin ay alaala, pangako at pagdadamayan. Kapag sinubok kayo ng tagtuyot, ang unang matutuyo ay hindi ang lupa, kundi ang loob ng tao. Punuin mo ng tubig ang puso mo bago mo diligan ang lupa. Sa huling sandali, tinanggal ng diwata ang isang bulaklak mula sa kanyang korona at isinukbit sa buhok ni Amira. Kapag naamoy mo ang sampagitas sa hangin kahit wala kang hawak, alalahanin, hindi ka nag-iisa. Nagising si Amira na may ngiti at sa kanyang unan, nariyan, tunay at sariwa, ang isang sampagitang puti, basa pa sa hamog. Kumabog ang kanyang dibdib sa saya at pagkamangha. Itinali niya ang sinag ng buwan na sa panaginip ay alon ng liwanag. Ngunit sa pagising ay naging simpleng pilak na sinulid sa hawakan ng kanyang basket. Pagdungaw niya sa bintana, tila mas maliwanag ang bukang liwayway. Ang mga ibon ay may panibagong himig at ang hangin ay may dalang pangako. Salamat, mahinang bulong niya. Hindi niya alam kung para sa diwata, sa buwan, o sa hardin. Marahil para sa kanilang lahat. Mabilis na dumaan ang mga araw. Kumalat sa baryo ang balitang muli nang may buhay ang lumang hardin. May mga batang dumadalaw upang magdala ng ginupit na papel na hugis bulaklak. May matatandang nagiiwan ng panalangin sa tabi ng akasya. May mga ina na nagdadala ng prutas at tinapay na niluto sa pugon bilang pasasalamat. Sa bawat pagbisita, parang may naririnig na mahinang tugtugin ang lahat. Huni ng ibon, kuliglig, at banayad na hagod ng hangin. Isang orkestra ng katahimikan. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang tagtuyot. Unang linggo pa lamang, kapansin-pansin na ang pagnipis ng ilog. Pangalawang linggo, bumigat ang alikabok sa hangin, kumapit sa dahon, at nagkulay abo ang mga bubong. Sa pamilihan, ang mga gulay ay naging maramot sa lambot. Ang palengke mismo ay nagmistulang naghihintay ng ulan sa bawat bukas ng mga sako. Amira, sabi ni Lolo Sencio habang sabay nilang dinidiligan ang mga paso gamit ang tubig na inipon sa tapayan. Huwag kang panghinaan. Ang ulan ay parang bisita. Minsan nahuhuli lang. Napatingala si Amira sa langit. Malinis, walang ulap. Parang papel na asul. Kung kaya ko lang siyang anyayahan ngayon din. Kinagabihan, dinala niya ang basket, ang pilak na sinulid, at ang sampagitang bulaklak sa gitna ng hardin. Umupo siya sa tabi ng lupa at nagdasal. Hindi malakas, hindi humihingi, kundi nakikipag-usap. Ikinuwento niya sa haring gabi ang pangamba ng mga magsasaka, ang tuyong palayan, ang pagod na mga braso ng mga ina, at ang pagkatuyo ng mga balon. Sa bawat salita, pinakikiramdaman niya ang lupa. Tila ba nakikinig ito, kumikirot, kasabay ng kanyang tinig. Kung papayag ang langit, mahina niyang wika, ipahiram mo sa amin ang iyong luha, hindi para hukayin ng lupa, kundi para lambingin ito. Tahimik ang lahat, tila walang sumagot. Ngunit biglang umihip ang hangin, hindi malakas, kundi parang hininga ng isang natutulog na higante.
Kumaluskos sa mga dahon. Nagkatinginan ang mga sanga. Sa di kalayuan, narinig ni Amira ang unang pagsabog ng kulog. Mahina, parang nag-iinat na tambol. Sinundan ito ng isa pa, mas malambing. At sa wakas, may isang patak na tumama sa kanyang palad. Malamig, mabigat, totoo. Ulan. Bulong niya, halos mapaluha. Bumuhos ang ulan. Hindi na nalalamon, kundi nagpapahid. Hinuhugasan ang alikabok. Pinapakinang ang mga dahon. Pinupuno ang mga bitak sa lupa. Tumakbo si Amira sa ilalim ng akasya. Nakataas ang mga braso. Umiikot na parang batang nakahanap ng matagal na niyang laruan. Si Lolo Sensio, sa gilid ng bakod, ay nakatingala rin. Nakapikit, parang tinatanggap ang basbas. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang balita. Sa gitna ng tagtuyot, ang unang ulan ay sa hardin muna bumuhos bago lumipat sa palayan. Walang gustong magtanong kung paano nangyari, sapagkat may mga bagay na mas masarap tanggapin kaysa kalkulahin. Ang mahalaga, nagbalik ang sigla. Ang lupa ay nakahinga. Ang mga tao ay muling nanuot sa pag-asang matagal na nilang kinikimkim. Sa araw na iyon, dinala ni Amira ang natuyong sampagita mula sa kanyang unan at ibinaon sa tabi ng punong akasya para laging maalala ng lupa na may pagmamahal na nakahalo sa ulan. Sabi niya, at sa mismong lugar na yon, sumibol ang maliit na usbong, kulay esmeralda, matapang sa gitna ng putik. Dahil sa balita ng muling pagsigla ng hardin, may ilang dumayo mula sa kalapit baryong tanyag sa pagtatanim ng tubo. Dumating sila sakay ng kariton. 3 lalaking malalaking braso. May mga sombrerong pinal ang gilid. Kasama ang isang lalaking nakabarong na malinis at may daladalang mga papel. Sa labas ng bakod, tumawag sila. Magandang araw, wika ng lalaking nakabarong. Magalang ngunit may diin. Ako si Ginoong Rivas. Napakaganda raw ng lupa ninyo rito. May alok ako. Gagawin nating plantation. Kami ang magpapatubig. Kami ang magpapaayos ng kalsada. Ngunit may kapalit. Papayagan ninyo kaming gamitin ang lupa sa loob ng 10 taon. Makikinabang ang buong baryo. Napatingin si Amira kay Lolo Sensio. Halatang kabado ang matanda, pero hindi natitinag ang kanyang titig. Ang lupa ay may alaala. Mahinahon niyang sabi. Hindi lang ito hanay ng metro at pulgada. Ngumiti si Ginoong Rivas, ngunit malamig. Nauunawaan ko ang romantismo ng inyong pananalita, Lolo. Pero isipin mo, paaralan, pailaw, poso, lahat yun, kayang tustusan kung gagamitin nating tama ang lupa. Sumingit si Amira, tahimik pero matatag. Ang pagtama, Ginoo, ay hindi laging pagkuha. Minsan, ang pinakatamang gawin ay ang huwag-hawakan. Nagkatinginan ang mga kasama ni Rivas. May pabulong na tawa ang isa. Bata pa, sabi nito, huwag nang mangaral. Ngunit bago pa lumalim ang tensyon, bumigat ang hangin. Parang may nakikinig na hindi nakikita. Sa paanan ng bakod, kumislot ang mga ugat ng akasya. Hindi marahas, ngunit sapat para makita ng mga dumayo na tila may ipinagtatanggol ang lupa. Humakbang paurong ang mga kasama ni Rivas. Kumibot ang panga ng Ginoo, pero pinili niyang ngumiti. Walang kailangang pagtalunan ngayon, aniya. Magbabalik kami dala ang kasunduan. Pag-isipan ninyo ang ikabubuti ng lahat. Umalis sila.
Nag-iwan ng alikabok na dahan-dahang lumubog sa damo. Nang makalayo na ang kariton, naupo si Amira sa damuhan. Parang biglang naubos ang hangin sa kanyang dibdib. Lolo, paano kung bumalik sila? Paano kung hindi sapat ang ating tinig? Umupo sa tabi niya si Lolo Sensyo. Kinuha nito ang kamay ni Amira at inilapat sa lupa. Makinig ka, wika niya. Sa una, wala siyang narinig kundi pintig ng sarili niyang pulso. Ngunit matapos ang ilang tibok, may mahinang alunignig na sumulpot, tulad ng himig na pinatutugtog ng mga ugat sa ilalim ng lupa. Mga kwento ng panahot-ani, pista at pag-ibig, pag-ulan at pag-aruga. Sa bawat himig, tila sinasabi ng lupa, nandito ako hanggat may magpapakiramdam, may makakarinig. Kinagabihan, nagtipon ng ilan sa baryo, mga magsasaka, mangingisda, guro at ilang kabataang mahilig tumambay sa akasya. May alok daw ang taga-tubuhan, sabi ng isa. Totoo bang papayagan ninyong gamitin ang lupa? Umiling si Amira. Hindi ito lupa ko. Hindi ko maaaring ipagkaloob ang hindi akin. Ang hardin ay sa lahat, at higit sa lahat, sa kalikasan. Nagsalita ang isang inang hawak ang kanyang sanggol. Kung mawawala ang hardin, mawawala ang lugar kung saan natututong manahimik ang mga bata. Saan pa tayo magdadala ng mga kwento? Sumunod ang matandang karpentero. Noong kabataan ko, dito ako nanalumpati nung pista. Dito ko tinuruan ang sarili kong bumuo ng mesa. Kung may dapat pagtibayin, hindi ang bakod, kundi ang loob. Sa gabing iyon, walang malakas na sigaw, walang placard, walang galit. Meron lamang isang kasunduan na ginawa sa pagitan ng mga kapitbahay at ng hardin. Ang hardin ay bantayan, hindi lamang laban sa mga dumayo, kundi laban sa pagkatamad, pagkalimot at pagkapagod. Nagbigay bawat isa ng kayang ipagkaloob. May nag-alok mag-igib tuwing umaga, may nag-alok ng buto ng gulay para sa palibot, may nag-alok ng kwento para sa tuwing dapit hapon, upang laging sariwa ang alaala. Sa huling bahagi ng gabi, nang halos maupos na ang mga lamparang bigas, lumapit si Lolo Sensyo kay Amara. Hindi lagi tayo iuuga ng hangin para protektahan. Minsan, kailangan nating tumindig ng tahimik, hindi para manalo, kundi para manatiling tapat. Tumango si Amira, at sa kanyang dibdib, umaalunignig pa rin ang boses ng lupa. Hindi na parang mahiwagang awit, kundi parang sariling himig na kinabisado na ng kanyang puso. Kinabukasan, maalinsangan pero marahan ang araw. Binalikan ni Amira ang lugar kung saan ibinaon niya ang tuyong sampagita. Sa tabi nito, tumubo na ang isang maliit na halaman na ang mga dahon ay hugis patak ng ulan. Inilipat niya ito sa isang paso upang maalagaan. Tatawagin kitang Ilang, sabi niya. Paalala na minsan, ang pag-iisa ay hindi pag-abandona, kundi panahon para mag-ugat. Nang gabing iyon, naramdaman niyang mabigat ang katawan ni Lolo Sensyo. Mabagal ang lakad nito, at mas madalas na nauupo. Lolo, magpahinga ka. Ako na muna. Aniya. Ngumiti ang matanda. Mapula ang gilid ng mga mata sa pagod, ngunit busog sa ginhawa ng tanawin. Amira, kung sakaling mapagod ka, tilaok lang, hindi ng manok, kundi ng loob. Pakinggan mo ang sarili mo, at huwag mong kalimutang may iniwan ako sa'yo. Ang binhi, mabilis na tugon ni Amira. Hinahaplos ang sisidlang kahoy na nasa bulsa pa rin niya. Kapag dumating ang araw, alam mo na, sagot ni Lolo Sensyo
at pinikit sandali ang mga mata na parang nakikinig sa ihip ng gabi. Kinagabihan, bago matulog, muling naamoy ni Amira ang sampagita sa hangin. Hindi malakas, kundi sapat para ipaalala ang pangako ng diwata. Hinawakan niya ang pilak na sinulid na itinali sa hawakan ng kanyang basket. Hindi ako nag-iisa, bulong niya. Sa di kalayuan, tila tumango ang mga sanga. Sa ilalim ng lupa, kumaway ang mga ugat. At sa ibabaw ng lahat, ang langit ay pumikit na parang isang ina na nagbabantay sa mahimbing na pagtulog ng kanyang anak. Lumipas sa mga linggo mula nang umulan at unti-unting bumangon ang baryo. Ang mga palayan ay muling nagkaroon ng sigla. Ang mga gulay na dati lantang-lanta ay muli na namang bumupuno sa mga basket sa palengke. Ngunit higit sa lahat, may pagbabago sa mga tao. Ang mga bata na dati basta naglalaro lamang sa tabing ilog ay natutong tumulong sa pagdidilig at paglilinis ng hardin. Ang mga matatanda naman na madalas ay abala sa kani-kanilang sakahan ay natutong maglaan ng ilang oras para magkwento sa ilalim ng akasya. Dito nila naaalala ang kanilang kabataan, kung paano sila minsan kumanta at nagsayaw sa gitna ng hardin tuwing pesta, kung paano sila nagtagpo ng kanilang mga kabiyak, at kung paano naghilom ang sugat ng kanilang mga puso. Amira, bulong ng isang batang babae, kapag nandito ako, para bang wala akong takot, para bang ligtas ako kahit saan. Ngumiti si Amira at hinaplos ang buhok ng bata. Ganito ang hardin, para siyang yakap ng isang kaibigan. Hindi niya hinuhusgahan kung sino ka, tinatanggap ka lang. Isang gabi, muling nagtipon ng mga tao, hindi upang talakayin ang mga problema, kundi upang magdiwang. Nagdala ng mga lutong ulam ang bawat pamilya. May adobong manok, may ginataang gulay, may inihaw na isda. May mga batang naglaro ng taguan sa pagitan ng mga puno, habang ang matatanda ay nagtugtugan ng gitara at nagkantahan ng mga lumang awit. At sa gitna ng lahat, nakaupo si Amira. Pinagmamasdan ang mga ngiti. Naramdaman niya ang sinabi ng diwata. Ang hardin ay hindi lang lupa at halaman. Ito rin ay alaala at pagdadamayan. Totoo nga, sapagkat ang lupa ay nagiging mas luntian, hindi lamang dahil sa tubig, kundi dahil sa pagmamahalan ng mga tao. Ngunit hindi lahat ng gabi ay para sa kasiyahan. Dumating ang araw na si Lolo Sensio ay hindi na kasing lakas ng dati. Madalas siyang nakaupo lamang sa ilalim ng akasya, hawak ang kanyang tungkod, at nakangiting pinagmamasdan si Amira at ang mga bata. Lolo, tanong ni Amira habang siya nagdidilig, hindi ka ba sasama? Malakas pa naman ang katawan mo. Ngumiti si Lolo Sensio. Amira, matagal ko nang alam na darating ang araw na ito. Ginawa ko ang tungkulin ko bilang tagapagbantay. Ngayon, nasa iyo na ang lahat. Nanlaki ang mata ni Amira. Hindi, Lolo. Hindi ko kayang mag-isa. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Hindi ka kailanman nag-iisa. Nariyan ang mga tao sa baryo. Nariyan ang mga batang tinuruan mong magmahal sa kalikasan. At higit sa lahat, nariyan ang hardin. Kapag naramdaman mong mahirap, ilagay mo ang kamay mo sa lupa at makinig. Sa gabing iyon, nagtipon ng buong baryo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagpasalamat sila kay Lolo Sensio sa kanyang dedikasyon, sa kanyang pagtitiis, at sa kanyang pagmamahal. May mga mata na namasa, may mga pusong bumigat. Ngunit higit doon, may damdaming puno ng pasasalamat. Nang lumapit si Amira sa kanya,
Iniabot ni Lolo Sensyo ang maliit na sisidlan ng kahoy na naglalaman ng binhi. Amira, ito ang huling pamanang maibibigay ko. Kung dumating ang araw na manghina ka, itanim mo ito. Hindi ito para sa akin, kundi para sa iyo at para sa lahat. At sa huling ngiti ng matanda, kumikit siya. At sa katahimikan ng gabi, naglakbay ang kanyang kaluluwa. Wala nang naramdaman si Amira kundi ang malamig na hangin na parang bulong ng isang kaibigan. Ipagpatuloy mo. Kinabukasan, namukadkad ang lahat ng bulaklak sa hardin na parabang nagsabay-sabay silang magpaalam. Ang mga ibon ay nag-awitan ng masigla at ang mga tao ay sabay-sabay na naghandog ng panalangin. Mula noon, si Amira ay naging sentro ng hardin. Lumaki siya, naging isang ganap na dalaga. At di kalaunan ay naging guro sa baryo. Ngunit kahit anong abala sa pagtuturo, hindi niya nakalimutan ang hardin. Araw-araw, bago at matapos ang klase, dinadalaw niya ito, dinidiligan, nililinis, at higit sa lahat, kinakausap. Magandang umaga, bulong niya tuwing may bagong usbong. Kumusta ka na? Tanong niya sa mga punong nagbibigay ng lilim. At salamat, wika niya tuwing dumarating ang mga paru-paro. Minsan, kapag siya'y pagod, dumadapa siya sa damuhan, nakikinig sa boses ng lupa. At sa bawat pagkakataon, nadarama niya ang presensya ni Lolo Sensyo, ng diwata, at ng lahat ng nagmahal sa hardin. Hindi nagtagal, dinala rin niya ang kanyang mga estudyante roon. Tinuruan niya silang magtanim, mag-alaga ng halaman, at higit sa lahat, magbigay ng respeto. Hindi lang ito lupa, wika niya. Ito ay tahanan ng ating alaala. Kapag nagbigay ka ng oras at pagmamahal, magbabalik ito ng higit pa. Sa paglipas ng mga taon, ang hardin ay hindi lamang isang lugar na pinupuntahan. Ito ay naging puso ng baryo. Doon ginaganap ang mga piyesta. Doon dinadala ang mga bagong kasal upang magpanata. At doon pinapahinga ang mga kaluluwa ng mga yumao. Sapagkat naniniwala silang sa hardin, ang lahat ay nagbabalik sa liwanag. At si Amira, bagamat tumanda, ay nanatiling masigla. Ang kanyang buhok ay pumuti na, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap pa rin sa tuwing may bagong bulaklak na namumukadkad. Siya ang tinatawag ng lahat na ina ng hardin, sapagkat hindi lamang niya ito inalagaan, kundi itinuro rin niya sa lahat ang kahalagahan nito. Dumaan ang maraming anihan at piyesta, at tulad ng lahat ng bagay na saklaw ng panahon, dumating ang araw na si Amira ay napagod din. Hindi yun pagod na dulot ng pagkasawa. Iyon ay pagod na payapa. Yung uri ng pagod na nagsasabing sapat na ang kanyang nagawa at oras na upang ang iba naman ang manguna. Sa bawat umagang dinadalaw niya ang hardin, napapansin niyang mas maraming batang nauuna sa kanya. May nagwawalis, may nagtatabas ng damo, may nagdidilig at may nagbabasa ng tula sa lilim ng akasya. Isang umaga, dinala niya ang kanyang klase sa gitna ng hardin. Mga anak, wika niya, may ipapakita ako. Mula sa bulsa ng kanyang lumang saya, kinuha niya ang sisidlang kahoy, ang iniwan ni Lolo Sensyo, na buong taon niyang iningatan. Binuksan niya ito. Nandoon pa rin ang butil ng binhi, kumikislap na parang gabing puno ng bituin. Matagal ko itong hinintay, sabi ni Amira. Ang binhing ito ay hindi pang-alis ng pagod. Ito ay paalala ng pag-ibig sa kalikasan at sa isa't isa ay kailangang itanim, hindi lang ikwento.
Huminga siya ng malalim at humakbang sa lugar kung saan una niyang ibinaon ang tuyong sampagitan noon. Doon, ang halamang tinawag niyang ilang ay ngayon ay isang munting palumpong na may dahong hugis patak ng ulan at mga bulaklak na tila piniging liwanag. Maingat niyang hinukay ang lupa gamit ang maliit na pala. Nang sapat na ang lalim, inuhulog niya ang binhi. Para ito sa atin, wika niya, at sa lahat ng darating pa. Tahimik ang mga bata, parang nasa simbahan. Inilapat ni Amira ang palad sa lupa. Sa sandaling iyon, sumagi sa kanyang pandinig ang lumang himig, ang alunignig ng mga ugat, ang pagkanta ng mga bato, at ang paghinga ng lupa. Kasabay nito, umalo ng hangin at may iilang talulot ng sampagitan na tila kusang nahulog mula sa kawalan at dahan-dahang umikot sa ibabaw ng hukay bago humimlay. Maestra, bulong ng isa sa mga bata, parang buhay ang lupa. Buhay nga, tugon ni Amira, nakangiti. At buhay din kayo, huwag ninyong kalimutang makinig. Mula noon, ang hardin ay naging paaralan hindi lamang ng mga titik at bilang, kundi ng tiyaga at pagdamay. Gumawa ang barangay ng talaan ng bantay. Bawat umaga, may magbubukas at magdidilig. Tuwing dapit hapon, may maglilinis at magsisindi ng lamparang diga sa paanan ng akasya. May nagsimulang maglagay ng mga bangkong yari sa kawayan. May nagtayo ng maliit na kubo kung saan maaaring magbasa ang mga bata kapag umuulan. Sa gilid ng kubo, may nakapaskil na alituntunin ng hardin. Mag-ingay kung masaya, ngunit tumahimik kung kailangang makinig. Huwag pitasin ang hindi para sa'yo. At bago umalis, mag-iwan ng pasasalamat. Lumipas pa ang panahon. Si Amira na ngayon lubos ng ubanin ay mas bihira nang magtrabaho ng mabigat. Mas madalas na siyang nakaupo, hawak ang makapal na kwaderno kung saan nakasulat ang mga kwento ng hardin. Sino ang unang natutong magtanim ng pechay? Sino ang nagbalik ng nawawalang pugitan na laruan ng bata? Sino ang nagsulat ng tula tungkol sa lilim at liwanag? Sa bawat pahina, may nakadikit na pinatuyong talulot, patunay na ang kwento ay hindi lumilipad, bagkus umuugat. Isang dapit hapon, dumalaw ang mga batang dati niyang estudyante. Ngayon ay mga kabataang guro, mangingisda, magsasaka, at mga awit. Dinalhan nila si Amira ng tinapay at tsaa. Maestra, sabi ng isa, nais ka po naming pasalamatan. Kung hindi dahil sa inyo, hindi namin maiintindihan na ang pagtatanim ay hindi lang tungkol sa ani, kundi tungkol sa pamayanan. Kung hindi rin dahil sa inyo, tugon ni Amira, hindi rin lalago ang hardin. Hindi ko ito nagawa mag-isa. At sa kanyang ngiti, may kapiraso ng pagod. Ngunit higit pa roon, may kabuuan. Pagbalik ng gabi, nang ang buwan ay parang puting prutas na nakasabit sa langit, naglakad si Amira papunta sa gitna ng hardin. Walang dalang lampara. Liwanag lamang ng buwan at ng mga alitaptap ang nagbukas ng daan. Umupo siya sa tabi ng ilang na ngayon may maliliit na puting bulaklak na kumikislap sa hamog. Inilapat niya ang kamay sa lupa. Lolo, mahinang bulong niya. Salamat. Sumulyap siya sa itaas. Diwata, salamat. At sa hangin, mga anak ko sa baryo, salamat. Sa sandaling yon, dumampi ang bango ng sampagita. Payapa, pamilyar, yakap. Naramdaman niyang parang may pilak na sinulid na humahaplos sa kanyang pulso. Tulad ng unang gabi ng kanyang panaginip. Pumikit siya.
Hindi upang magpaalam, kundi upang magpahinga. Kinabukasan, natagpuan siyang mahimbing na natutulog sa tabi ng ilang, nakangiti, parang nagbabantay pa rin. Ngunit sa mas malalim na katahimikan, walang luha ang bumaha. Sa halip, namukadkad ang buong hardin, sabay-sabay. Tila isang kuro ng mga bituin sa lupa. Ang mga ibon ay umawit, ang hangin ay naglaro sa mga dahon, at ang mga tao ay lumapit, naghawak kamay, at nagdasal ng pasasalamat. Hindi nila inilibing si Amira sa malayo. Sa payak na pahintulot ng lahat, inilibing nila siya sa loob ng hardin, sa tabi ng ilang, sapagkat doon ang kanyang tahanan. Sa ibabaw ng kanyang himlayan, nagtanim sila ng punong sampagita na ang mga sangay yumayapos sa kubo ng pagbasa. At sa unang pangalan sa bagong nakatayong bato, nakaukit, Amira, tagapagbantay, guro, kaibigan. Mula noon, may nakagawian ang baryo. Tuwing kabilugan ng buwan, may tahimik na nagtitipon sa hardin. Walang mahabang talumpati, walang banderitas, tanging pagbasa ng mga bata, ilang tula, at maikling awit. Sa huling bahagi, sabay-sabay nilang binubulong ang pangako, aalagaan ka namin. At tuwing matatapos yun, laging may banayad na hangin na daraan, at may ilang talulot ng sampagitan na mahuhulog, parang tugon. Sa paglipas ng mga taon, ang lihim na hardin ay naging bantayog ng pamayanan, hindi marmol, hindi tansong estatwa, kundi buhay na alaala. May mga batang ipinanganak na, lumaki, at nagkaapo, na ang unang kwentong natutunan ay tungkol kay Amira at sa matandang hardinerong si Lolo Sencio, sa diwata at sa pilak na sinulid, sa ulan na dumating sa gitna ng tagtuyot, at sa ilang na may dahong hugis patak ng ulan. Kapag may dumadaang dayo at nagtatanong kung ano ang hiwaga ng hardin, napapangiti ang mga tao sa baryo. Walang hiwaga, sabi nila, pagmamahal lang at ang pakikinig, sapagkat natutunan nila na ang lupa ay hindi laging sumisigaw. Kadalasan, ito'y bumubulong lamang, at kung ang tao ay marunong makinig, kahit ang pinakamaliit na binhi ay makahahawi ng pinakamakapal na dilim. At kung ang tao ay marunong makinig, kahit ang pinakamaliit na binhi ay makahahawi ng pinakamakapal na dilim. Sa tuwing gabi, kapag ang mga bata ay dahan-dahang nahihimbing, dinadala sila ng hangin sa isang panaginip. Naroon ang hardin, kumikislap sa hamog. Naroon ang akasya, nakataas ang mga sanga na parang bisig ng ina. Naroon ang ilang, kumakaway sa liwanag ng buwan. At sa dibdib ng gabi, may maririnig na boses, mahinahon, pamilyar, mapagkalinga, na bumubulong. Matulog ka na, mahal kong kaibigan. Bukas, muling mamumulaklak ang araw. At sa pagdampi ng bulong na yon, mahimbing ang buong baryo, sapagkat alam nilang may nagbabantay, hindi lamang sa hardin, kundi sa kanilang pagtulog at pagising. Sa pagitan ng unang kidlat ng umaga at huling bituin ng gabi, sa pagitan ng unang kidlat ng umaga at huling bituin ng gabi, ang kwento ni Amira ay patuloy na umuusbong. Paunti-unti, tahimik, tulad ng paraan ng mga bulaklak na nagbubukas. Hindi minamadali, hindi ipinagmamayabang, kundi tiyak at mapagmahal. Maraming salamat sa pakikinig sa Kwento at Pahinga. Sana ay nakatulong ang munting kwento para bigyan ka ng kapayapaan at magandang pahinga.
Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako muli sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, magandang gabi at mahimbing na pagtulog.